Okay, so ito naman is a special edition, no? Ng special episode 3502, 3503, and 3504, Love, no? Sa love naman ito. So, all about love ito. Kukuha pa rin ako dito ng tatlo. At napaka ito sa nakaka-resonate lang. Sa hindi naka-resonate, huwag niyo akong bigwasan. Kasi iba sa inyo kung ano yung nare-read ko, talagang binabanatan nyo ako sa inbox. Hindi ko pa naman lahat mabasa yan dahil sa dami ba naman ng messages, di ba? So, pero kukuha ako dito. Yung topic natin dito is about love. Tarot pa din ito, no? Okay, yung una. Eight of Wands. Pangalawa. The Page of Wands. And pangatlo. What? The Ten of Pentacles, napakaganda nito. Usaping pag-ibig at pagmamahalan. Okay, ngayon, since sinabi kong napakaganda, kasi itong Eight of Wands is larawan kasi ito ng good news. Posible na may mga mangyayaring pagbabiyahe, pagbabakasyon, no? Yung iba na nangangarap makapunta ng abroad or makapasa sa abroad, ito yun. Tapos yung iba naman siguro babalik, uuwi sa pamilya nila, 'di ba? Yung iba babiyahe, matatanggap sa trabaho. All about the passion na meron ka sa puso mo. And then etong Page of Wands kasi, there is somebody na darating sa buhay mo. Kasi love tayo ngayon, love topic. Posible 8 days from today or within 8 days, may isang taong magbabalik sa buhay mo sa di inaasahan, 'di ba? At the Ten of Pentacles kasi, larawan kasi ito ng masayang pamilya na merong magandang sitwasyon financially, no, yung happy together sila. At ito yung pinakamaganda. Ito kasi yung pangarap natin na mamuhay tayo ng masagana. Hindi naman masyadong masagana sa pera, pero merong sobra, no? Nakaka-save ka, nagkakaroon ka ng business, and then kasama mo, mahal mo sa buhay. Tignan mo ito, kasi meron pa silang mga pets eh. So, ibig sabihin yan, meron kang napakagandang sitwasyon. And then behind this, may mga pagoda dito. Ibig sabihin, meron kang mga reserves sa buhay mo na maganda pa din yung plano. So, kung ano man yung gusto mo sa mga anak mo, no, sa asawa mo, sa parents mo, lahat-lahat natutupad. Kahit yung para sa mga pets mo na po-provide mo. So, doon sa mga tao, no, na nasa LDR, nasa separation, nasa breakup, hindi ibig sabihin na nagkahiwalay kayo, is hindi na kayo magkakabalikan. Wala ding sapilitang mangyayari kasi kusa yung babalik sa'yo kung talagang para sa'yo. Yun nga lang, magkakaroon ka ng mga sacrifices, di ba? And then, magkakaroon ng mga consequences. Pero dito kasi, it's all about positive. So, I would strongly suggest na i-claim ninyo, this is the positive side of love, na walang nakikialam na ritual, walang nakikialam na gayuma, kulam, barang, etc. This is the proper way dapat. Pero kasi, hindi natin maiwasan na may mga taong ayaw lumaban ng patas. May mga tao na sa larangan ng pag-ibig ayaw malamangan, ayaw maunahan, lalong-lalo na kung yung ikaw mahal ka, tapos yung siya, nagustuhan niya yung isa dahil sa pera. Which is this one. Kasi maraming gustong yumaman, maraming gustong magkaroon ng magandang pamilya, buong pamilya. Pero iilan lang ang kayang panatilihin ang ganun katibay na pamilya. 'Di ba? Hindi naman siya ngayon lang eh. Dati pa, marami ng broken families. Kaso nga lang, they are more on a conservative side na hindi nila sinasabi. Unlike today, na nasa millennial na, it's okay and it's fine to be frank and to be straightforward sa lahat-lahat.
So, ngayon, yung mangyayari dyan is yung tao magkakaroon ng hanap buhay na sobra-sobra, magkakaroon ng napakagandang sitwasyon, di ba? And ito yung pangarap natin, no? We do have good news, may hinihintay tayo, may magbabalik sa buhay natin na ganun. Pero kung ikaw yung tipo ng tao na minahal ka, no? Tapos alam mo na alam mo na mahal ka din niya, pero ginamitan niya ng gayuma. So, dapat mong bawiin. And the key there is tanggalin yung gayuma. And then, ibalik siya doon sa dati. Kaya, kung iyan yung sitwasyon ninyo, gawin nyo ngayon na para ito, ang reading na to ay hindi masira at talagang mapupunta sa inyo. Kasi, hindi ito mapupunta sa iyo kahit sabihin natin na ito na ngayon yung reading mo sa love. Pag dito pa lang sa umpisa, pinakialaman na, no? Marami ng gayuma, maraming paghahadlang na ritual ang ginawa sa'yo. Tanggalin mo ang ritual na masama. Tanggalin mo yung ritual na gayuma, tanggalin mo yung ritual na paninira, para mapunta dito sa panahon na talagang babalik ang taong mahal mo, mapapasayo ang mahal mo, at magiging buo ulit kayo. 'Di ba? So, wag ka nang magsayang. Kung ikaw ay nasa ganitong sitwasyon, ngayon na magpabook ka ng full private reading or magpa-ritual ka para mapapasayo itong third card na happy family, happy together. At ito'y napakaganda kasi 10 of Pentacles is more living a family life of prosperity and abundance. It goes with health and money as well. Okay? So, proceed tayo sa next episode. At napakaganda. Please do support all my YouTube channel, my TikTok, and my Facebook. Okay, message kayo. Pwede din tayong mag-home service and then mag-request kayo ng specific tarot or oracle. Let me know kung saang banda na baraha ang gusto nyong gamitin para sa inyo. Okay? So, thank you so much. Punto tayo sa third natin na episode.